Kayo ho ba ay naka-experience na ng ganito? Na-experience nyo na ba to? Yung parang walang nakakaintindi sa'yo? Naranasan mo na ba yon? Parang di ka maintindihan ng tao, walang makaintindi sa'yo, o naghahanap ka ng tutulong sa'yo, susuporta sa'yo, pero parang pakiramdam mo walang sumusuporta sa'yo. Naramdaman mo na ba yon? O sa buhay mo, may experience ka na hindi ka man lang kinukumusta. Pakikumusta nga yun nasa paligid. Tanong mo, kumusta ka? Kumustahan naman tayo. Ang bihira, baka magkasamaan tayo ng loob pag hindi na nagkukumustahan, ha? Eh bakit po ba natin dapat kumustahin ng isa't isa? Bakit? Kasi minsan ang tao ay ganito. People sometimes are smiling publicly, but hurting privately. Pwedeng yung kaharap mo, ngumingiti sa'yo, pero sa kalooban yan, may kalungkutan yan. May pinagdadaanan yan sa buhay niya. Kaya mahalaga pala yung nangungumusta rin. At buti na lang nakapagkumustahan tayo ngayong araw, ang bihira. At kailan ba natin gusto na tayo po ay kinukumusta o pinagmamalasakitan o kailan ba yung panahon na gusto natin that someone cares for us? Kailan yung panahon na yun sa buhay mo? Alam niyo po, yung panahon na gusto natin nakukumusta man lang tayo ay yung panahon na nasa krisis tayo. Pagka meron tayong pinagdadaanan, kapag tayo po mayroong mga mabibigat na problema, gusto sana natin, hindi natin dinadaanan yon o nararanasan yon mag-isa, meron man lang tao na nangungumusta o nagmamalasakit sa atin. There's someone who cares for us. At alam niyo po, pag yung care, we don't care about care if we're okay. Wala tayong pakialam doon. You don't care if no one cares when you're okay. Yeah? Okay lang ako hindi kumustahin kasi okay naman ako eh. Pag okay tayo, okay lang hindi mag-care ang iba. Pero wag marami kang problema, nasa krisis ka, matindi pinagdadaanan mo, sana man lang may nagmamalasakit sa'yo. Tama ho ba? Pero pag okay ka, okay lang kahit di naman ako mahala. Okay nga yun eh. Kahit walang mag-care sa akin kasi okay naman ako. At ito po ang malungkot na katotohanan ko minsan. This is the sad reality about caring. People care more for a somebody than a nobody. People care more for a somebody than for a nobody. Ito po yung malungkot na katotohanan. Mas pinagmamalasakitan, inaalala, kinukumusta ang taong somebody kesa sa nobody. Kaya pala ang tao ganito na lang maghangad ng status sa buhay. Kasi pag may status, magandang status mo, people care for you. People would look for you. Status, success, because we want to be somebody so that somehow sa buhay natin, people will be around us caring for us. But when you're a nobody, sometimes it's painful that no one cares. Kaya pala ang tao, gusto ng tao, maganda yung status niya sa buhay, may titulo siya, may mga na-achieve siya, may success siya, kasi pag you're a somebody, people care for you. So, nang mapapatanong ka minsan, who cares? Nagkikare ba sa'yo? May nangungumusta ba sa'yo? Alam ko, yung mga in love may nangungumusta eh. Kumain ka na? Yeah. Pati sa pagkain, talaga naman pag in love eh, no? So, kung wala kang love life ngayon, baka napapatanong ka, who cares? At tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y bumasa, basahin natin ang 1 Samuel chapter 30 verse 3. Ito po istorya ni David. Sabi po dyan, David and his men came to the city, and they found it burned with fire. And their wives, their sons, and their daughters taken captive. Pagbalik nila sa kanilang lugar, sunog ang bahay nila at ang kanilang pamilya, buong pamilya, tinangay ng kaaway. So David and the people that were with him, his army,
that were with him lifted up their voice and wept until they had no strength in them to weep. Itong army ni David, silang lahat, nung makita nila na sinunog ang bahay nila at binihag ang kanilang mahal sa buhay, nag-iyakan silang lahat. Hanggang maubos na ang kanilang lakas. David was greatly distressed, for the people talked of stoning him. Because all the people were bitter in spirit, each over his sons and daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. And David inquired at the Lord, saying, should I pursue after this raiding party? Will I overtake them? And he answered, sinagot siya ng Diyos, nung tinanong niya ang Diyos, pursue them, and you will surely overtake them, and you will surely recover all. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you today for your presence in this place. We worship you, and we believe, Lord God, hindi masasayang ang aming panahon sa lugar na ito, sa pagsamba namin sa iyo. Lord, bless us today with your word, with your touch, and today, Lord God, we give you glory, and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Pakaupo na po tayo. Alam niyo, pabigyan ko lang kayo ng background sa storya na to. Si David ho ay will be the next king of Israel. Supposed to be. But, meron pa pong hari, si King Saul. Si King Saul was so insecure of David that he's hunting David to kill David. Yun po yung storya. At si David, meron pong 600 army. Meron siya 600 army, pero pinupurso siya ni King Saul na patayin. So, nagtatago siya sa mga kuweba kung saan-saan. At umabot na siya sa punto na doon na siya lumugar sa kaaway ng hari ng Israel. Doon na siya sa Philistines nakitira, doon sa kaaway. Kasi hinahabol siya nung hari ng Israel para patayin. Doon na siya tumira sa kaaway nun. Nasusundan niyo pa ako? Sa Philistines. Nung nasa Philistines na siya, doon na sila nakatira, nag-isip po yung Philistine king na si Achish na atakihin ang Israel. At dahil doon na siya nakapanig, gustong sumama ni David at ng army niya para labanan si King Saul, yung nangahunting sa kanya. So gusto nilang sumama, pumunta sila ron para makijoin sa gera. Pero nung nandun na sila, I hope nasusundan nyo, nung nandun na sila, dahil Israelite din sila, pinagdududahan sila. Na baka pagdating sa gera, biglang kumampi yung army ni David sa Israel at yung Philistine ay matalo. Kaya ang ginawa, pinauwi ho sila. Alam niyo pong unang painful experience ni David ay na-reject po siya. Gusto mong tumulong, ni-reject ka pa. Pinauwi ho sila. Iniwan nila yung family nila para sumama sa gera, tumulong, pero ni-reject pa sila. Di ba masakit ma-reject? Tama ho ba? Masakit yung nare-reject, yung gusto mo nang tumulong, ikaw pa ay tinatanggihan, minsan tinulungan mo na, ikaw pa ang parang masama, pinauwi ho sila. At nung umuwi na ho sila, so, do they care? They don't care kung nandun sila o hindi. They never cared for this army na gustong tumulong. Pag uwi nila, yung pamilya pala nila inattack ng Amalekites, another group of people. Inatake yung lugar nila at sinunog ang mga bahay doon at binihag ang mga anak at asawa nila. Tinangay. Pambihira. Yun ang eksena. At alam niyo po, nung time na yon, David wasn't only rejected, he has nobody. Bakit po? Tinanggihan na siya ng Philistines, at yung pamilya niya, tinangay ng kaaway. At yung army niya, anong naisip ng army niya? Gusto siyang batuhin. Kasi siya ay sinisisi sa nangyari. Ikaw kasi. Because of their bitterness, they want to stone David. So, David has nobody. No Philistines, no family, no army. He has nobody. Ang hirap pag gano'n na pala, parang wala nang magke-care sa'yo. At hindi lang po yan sa eksena na yan, in one of his writings sa Psalm, si David po sinabi niya yan sa Psalm
142 verse 4, sinabi po niya yan, "When I look beside me, I see that there is no one to help me, no one to protect me, no one cares for me." Pwede palang maranasan ng tao yun, na sa pakiramdam niya, parang walang nagkikare sa kanya. Pwede pala yun, si David naranasan niya yun. Feeling niya, walang nagkikare sa kanya, walang tutulong sa kanya, walang poprotekta sa kanya. Minsan nga, alam nyo, pag matindi yung feeling natin na ganito, na parang wala nagkikare sa atin. Minsan pati Diyos naiisip mo, parang kahit si Lord, parang hindi nagkikare, nagpe-pray ka, hindi ka sinasagot. Naranasan nyo na yon? Na parang minsan pati si Lord naiisip mo, "Lord, don't you care?" Naalala nyo, di ba, nung tatawid sila sa lake, tapos may bagyo, tapos natutulog si Lord, tapos malulunod na sila, tapon sila ng tapon ng tubig siguro sa pumapasok sa bangka, at ang lakas ng bagyo, lulubog na sila at ginising nila si Lord. Ano sabi nila? "Lord, don't you care? We are about to drown." Sometimes in life, we're like that. Parang sinasabi natin, "Lord, wala ka bang pakialam? Hindi ka ba nagmamalasakit sa akin? Lulubog na ako dito Ang dami kong utang Ang dami kong babayaran, Lord nagdadasal ako sa iyo, parang natutulog ka lang." Nasusundan niyo ako? Sometimes we feel that no one cares. And that is a sad feeling. At kapag ganun minsan, instead na maganda yung response po natin, hindi po nagiging maganda yung response natin. Bakit? Sometimes, we have this feeling and we respond not in a good way. When you feel like nobody cares, sometimes ganito ang wrong response natin. Kapatid, care to, C-A-R-E-S, cares. Naglagay po ako ng acrostics diyan na cares. Ang unang-una, pag nararamdaman ho natin, this is the wrong way to respond. Na tayo ay parang walang nagmamalasakit sa atin, we often complain. Di ba? Alam naman natin yan, kamakailan lang. Di ba? Balitang-balita. Wala man lang nangungumusta. Tapos may message pala. Ewan ko sa kanila, naguguluhan na talaga ako. Dapat, wag na nga, ayoko na. Baka magkasala pa ako. Ang gugulo talaga. Saan tayo dadamputin nito, mga kapatid? Di ba? Yung mga pinuno natin, ang bihira, Woo! Ewan ko. Di ba? Ayaw mo na lang din magreklamo Yeah? Pero tingnan mo nangyayari. Yung mga may habulan, may barilan, may iyakan, may sigawan, may lahat-lahat na. Ewan ko ba? Mapapareklamo kayo, wag naman. Di ba? Minsan, we act as if we're okay. Di ba? Minsan, nagpe-pretend ka na lang na okay ka. Di ba? Tinanong ka, "Kumusta ka?" "Okay naman ako Para hindi halata. Di ba? Hindi mo maamin. Di ba? We act as if we're okay. Because nobody cares. Di ba? Kung wala naman akong sa'yo, mukha na lang akong okay. Kasi mukha akong Di ba? Pinagtak sila ng panahon. Di ba? We run away. Minsan you want to quit. You wanna leave the situation. You wanna run away and exit. Ano po? Pero itong advice ko sa inyo, pag kayo magra-run away, make sure huwag kayo dadaan sa hagdan. Baka madapa kayo. Di ba? Huwag sa hagdan pag nag-run away kayo, ha? Madapa kayo doon. Yeah? We don't run away. We end up doing the same. Sasabi mo, "You don't care for me, then I don't care for you as well." Wala kang pakialam? Wala na rin akong pakialam sa'yo. Bakit? Di ba? We do the same. If people doesn't care about us, we don't care about them as well. At itong pinakamasaklap sa dulo, yung mahirap, when we end up in self-pity. Kawawa naman ako.
Lagi na lang akong mahirap. Yeah? Lagi na lang akong inaapi. Di nila ako naaalala. Kasi nobody ako eh. Sila, somebody sila eh. Kaya galit ako sa somebody. Kasi dahil sa somebody, nararamdaman ko yung pait ng pagiging nobody. At ikaw ay nagkakaroon na ng self-pity. Itong pinakamalala at masaklap sa lahat. When you end up in self-pity. Yung kinakahabagan mo na lang yung sarili mo. Kawawa naman ako. Di ba? When you feel like nobody cares, sometimes we end up doing the wrong things. Ano po? And what do we do? Ano bang dapat nating ginagawa? When you feel like nobody cares, parang si David, the Philistines doesn't care if he wanted to help. His family is not there to care for him. And even his army doesn't care. They wanted to stone him. When you feel like nobody cares, una po, cry if you need to. Kasi masakit yun eh. Umiyak ka kung kinakailangang umiyak. Amen ho ba doon? Tingnan niyo po ang nangyari sa kanila. Sa verses na yun, sabi niyan, David and his men came to the city, and they found it burnt with fire, and their wives, their sons, and their daughters taken captive. So David and the people that were with him, his 600-strong army, lifted up their voice and wept. They cried until they had no strength in them to weep. Pambihira. Alam niyo itong nag-iiyakan na to? Ito yung mga makikipaggera, handang mamatay, malakas at walang takot, pero nagsipag-iyakan sila. Kaya kapag ang buhay mo, kapatid, nandun ka sa punto na ikaw ay devastated, cry if you need to. Cry if you need to. Kasi ito nga mga to nag-iyakan hanggang maubos ng lakas nila. Bakit kinakailangan mong umiyak? Kasi lumaki tayo na laging pinipigilan nating umiyak. Di ba? Bata pa lang tayo, pag nadapa tayo, ano sasabihin sa atin? Oh, don't cry, it's okay. Don't cry. Huwag ka umiyak, huwag ka umiyak. Di ba? Di ba? Don't cry. Imbis na i-cry niya yun, hindi niya ika-cry yun. May kanta pa nga, boys don't cry. Di ba? Ang lalaki, dapat hindi umiyak. Ito nga, mga army na to Mga handang makipagpatayan to, nag-iyakan Di ba? Lumalaki tayo na laging pinipigilan nating umiyak. Di ba? Manonood ka. Tapos yung palabas, nakakaiyak na. O di ba kahit nga minsan may dedication lang sa'yo, naiiyak ka na, tapos bibiruin ka ng mga nasa paligid, iiyak na yan. Iiyak na yan. Yung luha mo, imbis na, dahil alam mo, pag umiyak ka, aasarin ka imbis na tutulo na, bumabalik. Di ba? Aasarin ako nito mga to, pag umiyak ako, babalik tuloy. Na-touch ka na Di ba? Nanood ka ng pelikula, tas naiiyak ka na. Si Cardo, hindi na mamatay. Nabarel. Di ba? Tapos nung nabarel, biglang kumanta si Gary B. Huwag ka nang umiyak. Di ba? Ang hirap, pinigilan ka pang umiyak, balik na naman ang luha. Di ba? Tutulo na yung luha mo, babalik na naman. Kung mamamatay na si Cardo, hindi siya pwedeng mamatay. Hindi nga, nagkaroon pa nga ng batang Quiapo yan Walang kamatayan yan. Ano kasunod? Di ba? Huwag ka mag-alala. Umiyak ka na lang sa haba ng palabas na yan. Iiyak ka na Kakantahan ka pa ng, huwag ka nang umiyak. Ayan na. Bakit ba ayaw nating umiyak? Bakit? Dahil hindi ka nasasaktan? Meron ba dito hindi nasasaktan? Tasong kamay ng hindi nasasaktan. Sasaktan namin kayo. Biro lang ho. Biro lang ho. Sino dito hindi nasasaktan? Walang hindi nasasaktan sa atin. Maniwala kayo. Wala. Kaya lang, ang interpretasyon natin lagi sa pag-iyak ay ito. Ito ay palatandaan ng kahinaan. Di ba? Ito lagi ang intindi natin dyan. Pag umiyak ka, mahina ka, weak ka.
Now, ang tanong ko, tama ba yung interpretation na yan? Is it a right interpretation? Is crying really a sign of weakness? I beg to disagree. Bakit? The shortest verse in the Bible, ano? Jesus wept. And tatanungin kita, weak ba si Lord? Hindi siya weak. Eh anong purpose nung iyak na yun? Para saan ba yun? Ito po ang dahilan bakit kailangan kang umiyak. Because crying brings healing. Crying brings healing. Sa kakapigil mo dyan, hindi ka gumagaling. Nawalan ka na mahal sa buhay, iiyak mo. Di ba? Hiniwalayan ka, iiyak mo. Bakit? Hindi magkakatulong sa'yo, gumaling. Pero the more na pinipigilan mo, na-stuck yung emotion na yun sa'yo. And it doesn't help you to heal. Crying brings release. To those painful emotions that we have. Kaya si Jesus, nung namatay si Lazarus, he wept. He needs to release as a human being on that moment. He needs to release that emotion. To bring out that pain and healing, magkaroon po ng emotional release sa buhay niya. Kaya minsan napapatanong ko, tinan nyo, bakit laging nauna ang lalaki sa babae? Natanong nyo na yung mga mens dito. Natanong nyo na ba yun? 7 sa 10, laging mauuna ang mister sa misis. 3 lang ang mauuna. Sa 10, may 3 mauunang misis, matigok. Merong 7 mauuna lagi ang mister na matigok. Unfair. Di ba? Sige, mag-isip kayo ng kilala nyo sa paligid. Sige, papaisipin ko kayo. Sino yung makilala nyo? Laging nauuna si mister. 3 lang. Sa 10, 7 lalaki, 3 babae. Ba't ganun? Ito ay tsuri ko lang. Handa ho ba kayong makinig sa tsuri? Hindi po ito, ito'y tsuri ko lang. Bakit? Nauuna ang lalaki sa babae. Una ho, ang lalaki, hindi siya, lagi siyang pinipigilang umiyak at hindi siya pwedeng umiyak. Hindi pwede. Boys don't cry. Yeah? So lahat ng emosyon niya, lahat ng talagang macho ko eh. Di ako Yeah. Yun, di ako bakla. Yeah. Ganon. Matatag ako. Lahat yun, ipon-ipon niya yung lahat. Eh si Mrs., konting Yeah? Konting talagang, yung emosyon, labas agad. Di ba? Kaya lalaki, laging, ang bira, dala-dala niya yun. Pangalawang tsuri ko. 3 yan eh. Handa pa ba kayo makinig? Pangalawa, ang lalaki malakas kumain. Di ba? Pag si misis mo malakas kumain sa'yo, baka mauna siya. Di ba? Ang lalaki, iba kumain. Halagang pag kumain. Ayun, tigok agad. Di ba? Hindi lang yun. Ang lalaki, pangatlo, nag-engage sa risky behavior. Ibig sabihin, maraming lalaki may bisyo. Maraming lalaki, ang gawain nila mga risky, mga kung ano-anong ikamamatay nila. No? Yun ang problema, kaya nauna si mister. Kaya kung yan, gagawin mo ngayon, mamaya umiyak ka na. Ba't ka umiyak? Gusto mo, papabuhay ko eh. Ganon. Kumain ng, mag-fasting ka mamaya. Tapos, doon ka lang, may safe ka lang lagi. Huwag kang magsasali sa mga sport na ikamamatay mo. Di ba? Dati kung ano-ano ginagawa ng lalaki kasi, yun lang. Ba't ba tayo napunta doon? Basta, ang pag-iyak ay nakakatulong sa atin, mga kapatid. If you feel like nobody cares, then cry if you need to. Bakit po? God is aware of every tear you cry.
Ang Diyos ay aware sa mga luhang iniluluha mo. Tanong ko sa'yo, kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling umiyak? Kanina, nung kumakanta. Ang ganda nun, no? Di ba? Napaiyak ka. Kasi ang tagal ng kantahan eh. Maski matatapos to. Ang haba ng line-up ngayon. Yeah. Sana napapaiyak ka dahil sa kabutihan ng Diyos. Kasi dalawang tears of joy and tears of pain. Ano? Pag tayo napapaiyak sa pain na meron tayo, alam niyo, tinan niyo ang Diyos. Aware siya doon. Pinahalagahan niya yon. Sabi dyan sa Psalm, you keep track all of my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. Ba, inipon pa ni Lord yung luha mo? Hindi naman literal yan. Ibig lang sabihin, alam na alam ni Lord bawat patak ng luha mo. Alam niya. You have recorded each one in your book. Alam ni Lord. Kailan ka umiyak at ano yung iniiyak mo. Kaya di ba sa prayer, minsan, magsasabi sa atin, iiyak mo kay Lord. Totoo yun. Pag iniiyak mo sa Panginoon, pinahahalagahan ng Diyos yung luha na meron ka. Minsan, alam niyo po, dito sa church, sa altar, minsan after service, makikita ko may mga luha dyan. Sabi ko, Lord, alam mo ibig sabihin nung iniiyak nila. Diba? Tapos na service, nag-uwian na, lumabas na, makikita ko may patak ng luha. Lord, alam mo ibig sabihin ng iniiyak nila. God is aware of every tear you have. So cry if you need to. Amen o ba doon? Pangalawa, encourage yourself in the Lord. Encourage mo yung sarili mo. Encourage mo. Because nobody is there to encourage David. Nobody. Wala ang Philistines, wala ang family niya, wala ang army niya. Sino na lang? Tingnan niyo ginawa niya. David was greatly distressed, for the people talk of stoning him. Because all the people were bitter in spirit, each over his sons and daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Kapag wala nang mag-e-encourage sa'yo, i-encourage mo ang sarili mo. Encourage mo yung sarili mo. Ano sasabihin mo sa sarili mo? Kaya ko to. Tutulungan ako ng Diyos. Di ba? Hindi ako pababayaan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Malalampasan ko rin to. Yeah? Tanong ko sa inyo, kinakausap mo ba yung sarili mo? Sino dito kinakausap yung sarili niyo? O walang gustong kumausap sa sarili niya. Pangit ka banding eh. Pangit ka banding yung sarili. Hindi. Kasi ayaw natin kausapin sarili natin dahil dalawa lang yon. Dalawa lang kumakausap sa, kung kani-kanina di ba? Dalawa lang, either ikaw ay lasing o may tililing. Kaya kasi meron doon sa amin lasing kahit kinakausap. Yung may balumbo ng buhangin dyan, kinakausap niya. Lasing eh. Huwag mo hinahamon ng away papatulang kita. Buhangin lang yun. Pag may tililing naman, kahit salita ng salita, hindi porke kinakausap mong sarili mo, lasing ka o may tililing. Diba? Hindi. Sa totoo lang, maganda nga kinakausap mo sarili mo. Diba? Pero ang tanong, ano sinasabi mo? Diba? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Diba? Alam niyo po, ang mga negatibong salita, maririnig mo yan sa iba. There will always be someone who would speak negatively of you. Kung negative na yung sitwasyon, makakarinig ka pa ng negative tulad ni David. Gusto na siyang batuhin. Ikaw ang may kasalanan. Kaya nawala pamilya namin. People will speak negative, whether you hear it or not. Minsan kasi maririnig mo, minsan, at madalas ito, ay hindi na makakarating sa'yo. Pinag-uusapan kanila. Sabi mo nga sa katabi mo, sorry, pinag-uusapan kanila. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Hindi na makakarating sa'yo.
Yung iba doon. Pero given na yun eh. Given na yun. Tanggapin mo na lang. Pero ang masakit kung ikaw pa ang nagsasalita ng negative sa sarili mo. Di ba? Kakausapin mo na lang sarili mo, negative pa. Ang pangit mo talaga. Yeah? Kaya ka walang syota. Yeah? Tanda mo na, hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Yeah? Hindi ka nililigawan kasi ganito ka. Sana ikaw na lang magsabi ng maganda sa sarili mo. Kung wala silang sasabihing maganda sa'yo, sana ikaw na mismo nagsasabi sa sarili mo. Yeah? Ganito nga ako. Pero may manliligaw din sa akin one day. Yeah? Yeah? Liligawan din nila ako. Lord, tulungan mo ako. Di ba gano'n? Tulungan mo ako, Lord. Di ba? Ikaw na lang magsabi nun. Ikaw na magsabi sa sarili mo. Si David, wala nang kakausap sa kanya ng maganda. Wala na siya makikita maganda. Pero, sinasabi na lang niya sa sarili niya yun. Inaalala niya ang Panginoong Diyos. At yun ang nagpapalakas sa kanya. Kapatid, pag wala nang ka nang nakikitang maganda o walang taong mag-i-encourage sa'yo, encourage mo ang sarili mo at ipaalala mo sino ang Diyos mo. Paalala mo si Lord sa sarili mo. Alam niyo po, sabi sa British Broadcasting Corporation, British Broadcasting, parang CNN nila to. Sabi diyan, why talking to yourself is the first sign of success. Ibig sabihin yung pag kinakausap mo pa yung sarili mo, palatandaan niya na matino ka. May tsansa kang magtagumpay. Bakit? Alam niyo yung salitang pep talk? Yeah. Ina-uplift mo yung sarili mo. Ganun ang gagawin natin, mga kapatid. Uplift mo yung sarili mo. Makakaahon din ako sa hirap. Makakaahon ka rin sa hirap. Mababayaran ko rin yung mga yan. Yeah. Mabibili ko rin yung gusto ko. Gagaling pa ako. Yeah. Bubuhayin pa ako na mahaba ng Diyos. Di ba? Hindi yung may namatay, baka ako nang next. Uy, mukhang next ka na. Mira, paano yan? Next na ako. Yeah. Baka ako na next. Yeah. Ano yung sinabi mo sa sarili mo? Yeah. Kaedad ko siya eh. Yeah. Lahat na similarity nyo. Ano na nangyari? Masakit lang yung tiyan. Hala, masakit din tiyan ko kagabi. Ako na next. Kausapin mo maganda ang sarili mo. Bubuhayin ka pa ng Diyos. Yeah, ganun. Lalampasan mo yan. Ang tawag ko sa sarili ko pag ginaganyan ko, Edwin Boy. Ikaw talaga, Edwin Boy? Tawag ko sa sarili ko, di po ako lasing ha, di po may tililing. Basta tawag ko sa sarili ko, Edwin Boy. Ikaw talaga, Edwin Boy? Ba't mo nasabi yun? Yeah. Kung ano pinagsasabi mo, Edwin Boy ha? Yeah. Pasensya na kayo, nagko-confess na ako. Oversharing na to, oversharing. Tuloy na natin. Pero may chance ako magtagumpay ha. Sabi dito. Yeah, oversharing na eh. Yeah, kilala nyo na tuloy si Edwin Boy. Yeah, alam niyo na asawa ko. Kasama na si Edwin Boy. Ayan. Tingnan niyo sa Bible. Yung Lamentation is the saddest book in the Bible. The saddest book. Pinakamalungkot na libro. Title pa lang, Lamentations. Pero ang sabi po dyan, I say to myself, sinasabi ko sa sarili ko, ini-encourage ko sa sarili ko, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Kung kakausapin mo sarili mo, ipaalala mo ang Panginoong Diyos na hindi sayang ang paghihintay mo sa Kanya. At siya ang bahagi mo. Siya ang katugunan sa buhay mo. Sa Psalm, sabi doon, why are you so downcast, O my soul? Kinakausap niya yung kaluluwa niya, yung kanyang sarili. Bakit ka nadadown? Bakit ka nadidepress? Why are you so restless? Put your hope in God. Lagay mo yung pag-asa mo sa Diyos. Kung nadadown ka ngayon, kung restless ka, put your hope in God. Naalala niyo yung babaeng dinudugo ng 12 taon, wala nang makagaling na doktor sa kanya, ubos na rin yung pera niya. Nung nakita niya ang Panginoon, sabi lang niya, kung mahahawakan ko lang ang laylayan ng damit niya, gagaling ako. Yun yung sinasabi niya sa sarili niya.
Gagaling ako pag nahawakan ko ang laylayan ng damit niya. Kaya kahit nanghihina na siya dahil dinudugo siya for 12 years at wala na makagamot sa kanya, nagpumilit siya kasi sa paniniwala niya at sinasabi niya sa sarili niya, if I only touch his garment, I will be healed. And true enough, she was healed. Kapatid, anong sasabihin mong maganda sa sarili mo pag walang nangyayaring maganda sa buhay mo? Anong sasabihin mong maganda? When you feel like nobody cares, pangatlo, seek God. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Bakit? Tingnan yung ginawa ni David. David inquired at the Lord. Sinik niya ang Panginoon, saying, should I pursue after this raiding party? Will I overtake them? And he answered him, pursue them, for you will surely overtake them, and will surely recover all. Maibabalik mo pa sila. Mababawi mo ang pamilya nyo. At true enough, nabawi nila ang kanilang pamilya. Bakit? Sinik niya ang Diyos eh. Kapatid, paano ba ako, baka napapatanong ka, paano ba ako makaka-recover? Kung wala na ngang nagmamalasakit, ganito pa ang sitwasyon ko, paano ba ako makaka-recover, kapatid? Nandyan ang Diyos. Isik mo ang Panginoon tulad ni David. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, seek God for He holds the key to your recovery. He holds the key to your recovery. Nasa Kanya ang susi ng iyong ikatatagumpay. Para makarecover ka, nasa Diyos. Nasa Diyos. At kung sasabihin mo, Pastor, parang wala na talagang nagkikare sa akin. Wala talaga ni isa. Kapatid, kung naubos na, parang kay David, kung naubos na ang tao na magkikare sa'yo for whatever reason, tinangay, nireject ka, galit sa'yo, for whatever reason, naubos na. Na mahirap namang mangyari yon. At naubos na nga, huwag ka mag-alala, nandyan ang Diyos. Nobody cares is just a feeling. It's not the truth. Yung salitang, nobody cares for me, it is just a feeling. Pakiramdam mo lang yon. Pero ang truth, someone cares for you. Nobody cares is just a feeling. The truth is, someone cares for you. At ito ay hindi magbabago. He really cares for you. Sino to? God cares for you. God cares for you. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, tignan mo siya, sabihin mo, God cares for you. When you feel like nobody cares, isipin mo, wala naman nagkikare sa akin eh. Wala nang nangungumusta sa akin. Sobra tong pinagdadaanan ko, tapos parang ako na lang ba? Huwag kang mag-alala. Nandyan ang Diyos. Nagmamalasakit siya sa iyo. God cares for you. And let me prove it. Let me end with this verse. Sabi sa Bible, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Sino ba ang tao na lagi tayong naiisip ng Diyos, kapatid? Alam mo ba na lagi kang naiisip ng Diyos? Tayo lang ang hindi nakakaalala sa Kanya. Tayo lang. Pero laman ka ng isip ng Panginoon. Sino ba ang tao para lagi kang maisip ng Diyos? Sino ba tayo? Hindi nga natin siya maisip minsan eh. Pero lagi kang nasa isip ng Diyos. Human beings that you care for them. Ang mga tao na pinagmamalasakitan mo. Kapatid, ito ang totoo. God cares for you. Don't think that nobody cares. It's just a feeling. But the truth is, somebody cares. You don't need to be somebody. Di ba minsan, I need to be somebody.
No, you can be a nobody. But God will still care for you. Amen po ba? Kung may babaunin ka ngayong umaga pa uwi, alalahanin mo, God cares for you. Nobody cares is not the truth. It's just a feeling. The truth is, God cares for you. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah, we worship you, God. Once again, pwede ba natin ibigay ang ating papuri sa ating Diyos na buhay? Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your kindness, God. And Lord, all we want is to worship you. Hallelujah. And all together we declare, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. Come one more time, we declare it out. Sing, shout to the Lord, and shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Yes, sing, and I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Sing, nothing compares to the promise I have in you. Lord, we thank you for your presence today. And we even thank you for your word, Lord. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito na kami ay kinausap mo. Maaring meron dito ngayong umaga. Yun yung kanyang pakiramdam, Panginoon. That no one cares. That nobody cares. Salamat po, Panginoon, for reminding us na nandyan ka para sa amin. Na lagi mo kaming naiisip. Na nagmamalasakit ka sa amin. And today we seek you, Lord God. We seek you, and even your promises will be reminded in our hearts and in our mind that you care for us, Lord. Na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At meron kaming Diyos na maiiyakan. Kung kami man po ay nagdaramdam, nasasaktan, nahihirapan, handa ka, Panginoong Diyos, na makinig sa amin. At Lord, ang aming pagluha ay pinahahalagahan mo. Panginoon, I pray for your people today that you would bless us. Bless us with your healing, Lord. Bless us with your provision, Lord. Bless us with your protection, God. Marami pong salamat, Panginoon. At sa umagang ito, we say and we declare that we are victorious, Lord. Ano man ang aming pinagdadaanan, kami ay mapagtagumpay dahil sa iyo, aming Diyos. Purihin ka, aming Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Ito po ang aming pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Happy Sunday.